May kumakalat ngayon na isang pahayag na talagang pinag-uusapan ng maraming defense enthusiasts. Ayon sa post ni defense analyst Max Montero, mas mahal pa raw ang binayaran ng Pilipinas sa bawat Sabra light tank kaysa sa binayaran ng Japan para sa kanilang Type 10 main battle tank. Kung totoo ito, malaking tanong ang kasunod. Paano nangyari na ang isang light tank ay mas mahal pa kaysa sa isang world-class main battle tank? Nalugi ba ang Pilipinas? O may mga detalye lang na hindi agad nakikita kapag presyo lang ang tinitingnan? Sa video na ito, himayin natin ang isyong ito gamit ang mga available na impormasyon at tingnan kung bakit hindi ganoon kasimple ang paghahambing ng presyo ng dalawang magkaibang klase ng tangke. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Unang-una, alamin muna natin ang dalawang sasakyan. Ang Sabra ay isang light tank na binuo ng Israeli company na Elbit Systems. Ito ang napili ng Philippine Army sa ilalim ng Light Tank Acquisition Project. Layunin nitong bigyan ng hukbo ng isang modernong armored vehicle na mabilis, may malakas na firepower, at kayang gamitin sa iba't ibang terrain sa Pilipinas. Ang Type 10 naman ay ang pinakamodernong main battle tank ng Japan Ground Self-Defense Force. Ito ang kapalit ng mas lumang Type 74 at isa sa pinaka-advanced na tangke sa Asia. Mas mabigat ito, mas makapal ang armor, mas malakas ang makina, at mas mataas ang survivability kumpara sa isang light tank. Sa unang tingin, parang imposibleng ang mangyari na mas mahal ang isang light tank kaysa sa isang main battle tank. Pero dito nagsisimulang maging interesante ang usapan. Ang sinasabi ni Max Montero ay, on a per unit basis. Ibig sabihin, kung hahatiin ang kabuuang kontrata sa bilang ng mga sasakyan, lalabas na mas mataas ang presyo ng bawat Sabra kaysa sa bawat Type 10 na binili ng Japan. Pero hindi ibig sabihin ito na ang mismong tangke lang ang binayaran. Sa defense procurement, halos hindi kailanman sasakyan lang ang kasama sa kontrata. Karaniwan, kasama rito ang ammunition, simulators, spare parts, maintenance equipment, communication systems, training package, technical documentation, special tools, at minsan pati multi-year logistics support. Kung maliit lang ang bilang ng in-order na sasakyan, natural na tataas ang average cost bawat unit dahil hinahati ang lahat ng support package sa kakaunting tangke lamang. Ito ang isang mahalagang bagay na kadalasang hindi napapansin kapag simpleng kinukumpara ang presyo. Ngayon naman, tingnan natin ang sitwasyon ng Japan. Ang Japan ay gumagawa ng sarili nitong Type 10 sa loob mismo ng kanilang bansa. Ang manufacturer nito ay Mitsubishi Heavy Industries. Dahil domestic production nito, may sarili silang supply chain, sariling engineering capability, at matagal nang umiiral ang production line. Bukod pa rito, karamihan sa research at development cost ay matagal nang nabayaran ng Japanese government sa loob ng maraming taon. Ibig sabihin, kapag gumawa sila ng panibagong batch ng Type 10, hindi na nila kailangang ulitin ang napakalaking gastos sa development. Isa pa, napakaraming Type 10 ang naiproduce para sa sariling military ng Japan. Kapag mas marami ang ginagawa, mas bumababa ang production cost bawat unit. Ito ang tinatawag na economies of scale. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay bumili lamang ng limitadong bilang ng Sabra tanks. Hindi rin tayo manufacturer. Lahat halos ng major systems ay imported. Kasama pa rito ang shipping, integration, training, at iba't ibang support package. Natural lamang natataas ang presyo kumpara sa bansang mismong gumagawa ng sarili nitong tangke. May isa pang mahalagang punto na binanggit ni Max Montero. Ayon sa kanya, handa na ngayon ang Japan na magbaba ng presyo para sa export market. Malaking pagbabago ito. Noon kasi, napakahigpit ng Japan pagdating sa pagbebenta ng defense equipment sa ibang bansa. Sa loob ng maraming dekada, halos hindi sila nag-e-export ng mga armas dahil sa kanilang defense policies pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit sa mga nakaraang taon, unti-unti nang binago ng Tokyo ang kanilang export policy. Layunin nilang maging mas competitive laban sa mga defense manufacturers mula sa South Korea, Europe, Israel, at United States. Kung gusto nilang makapasok sa international market, kailangan nilang mag-alok ng mas mababang presyo. Dahil dito, posibleng ang maging mas mura ang export version ng Type 10 kaysa sa inaasahan ng marami. Gayunpaman,
hindi pa rin ito nangangahulugan na madaling makakabili ang Pilipinas ng Type 10. May iba't ibang konsiderasyon dito. Una ay operational requirements. Hindi kailangan ng Philippine Army ang napakabigat na main battle tank para sa karamihan ng operasyon nito. Ang Pilipinas ay isang archipelago. Maraming tulay ang may weight limitations. Maraming kalsada ang hindi idinisenyo para sa napakabibigat na armored vehicles. Marami ring isla na kailangang marating gamit ang landing ships. Mas magaan ang Sabra kaya mas madaling ilipat mula sa isang isla patungo sa iba. Mas madali rin itong isakay sa landing craft at amphibious transport ships ng Philippine Navy. Pangalawa ay maintenance. Mas komplikado at mas mahal panatilihin ang isang main battle tank. Mas malakas ang makina, mas malaki ang konsumo sa gasolina, mas mabigat ang pyesa, mas mahal ang maintenance. Samantalang ang Sabra ay idinisenyo para maging mas madaling suportahan ng isang bansang may limitadong defense budget. Pangatlo ay logistics. Kapag bumili ang Pilipinas ng isang completely new platform gaya ng Type 10, kailangan na namang gumawa ng panibagong logistics system. Bagong spare parts, bagong maintenance facilities, bagong training, bagong simulators, bagong technical manuals. Lahat ng ito ay dagdag na gastusin. Sa kabilang banda, ang Sabra package ay dumating na may kasamang integrated support system. Ngayon, balikan natin ang pangunahing tanong. Naloko ba ang Pilipinas? Hindi agad masasagot ng oo o hindi. Kung presyo lamang ang pagbabasehan, maaaring lumabas na mas mataas ang average cost ng Sabra. Pero kung isasama ang buong kontrata, logistics, training, ammunition, support package, at operational suitability, ibang usapan na yun. Sa defense procurement, hindi sapat ang simpleng paghahambing ng presyo bawat unit. Mas mahalagang tanungin kung ano ang eksaktong kasama sa kontrata. Pareho ba ang configuration? Pareho ba ang support package? Pareho ba ang dami ng in-order? Pareho ba ang production setup? Pareho ba ang maintenance agreement? Kung hindi pareho ang mga iyon, hindi magiging patas ang direktang paghahambing. Isa pang dapat tandaan ay ang defense procurement ay hindi katulad ng pagbili ng ordinaryong sasakyan. Hindi lang makina at armor ang binabayaran. Binabayaran din ang training ng crew, maintenance personnel, software integration, communications equipment, fire control systems, warranty, spare parts, technical support, at minsan pati future upgrades. Kapag isinama ang lahat ng ito, malaking bahagi ng kontrata ang hindi talaga nakikita sa simpleng presyo bawat unit. Sa ngayon, wala pang kumpletong public breakdown ng bawat detalye ng kontrata upang masabing eksaktong magkano ang halaga ng mismong tangke kumpara sa support package nito. Kaya habang tama ang obserbasyon na maaaring mas mataas ang average unit cost ng Sabra kaysa sa domestic procurement cost ng Type 10 nanograms Japan, hindi sapat ang impormasyong yun upang sabihin na lugi agad ang Pilipinas. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang defense acquisition ay hindi lamang kung magkano ang presyo nito, kundi kung gaano ito kaangkop sa pangangailangan ng bansa, kung gaano kadaling suportahan sa mahabang panahon, at kung gaano kalaki ang maitutulong nito sa kakayahan ng ating sandatahang lakas. Habang patuloy na nagbabago ang security environment sa Indo-Pacific, tiyak na mas marami pang ganitong usapin ang lalabas. At bilang mga Pilipino, mahalagang suriin natin ang bawat impormasyon ng may sapat na konteksto at hindi lamang batay sa isang numero o presyo na nakikita sa social media.